Hi guys, for today's video, ayan, magkukwento lang ako. Kasi, na-realize ko lang guys, kahapon, habang nagde-devotional kami, morning devotion, kasi wala akong time sa evening devotion, so sumasali ako talaga sa morning devotion. So, kaya hindi ako laging nagsishare about verses, kasi bawat verses na sinishare ko, naiiyak talaga ako, kasi bawat verses na napipili ko is akma sa nararamdaman ko at sa mga bagay na pinagdaanan ko. So, kagabi, hindi ko mapigilan. Talagang nakapag-share ako ng verses doon sa group namin, sa devotional group namin, sa group call namin lahat. So, nagsishare talaga ako kasi nga ang bigat na sa pakiramdam. So, ang napili kong verses noon is Episo 4:27 na nagsasabi na kung sa Bisaya, ayaw tagaig lugar ang yawa. So nga na guys, napili na ko siya tungod kay last week, kanang bad trip kay ko sa akong pamilya. Bad trip kay ko sa akong pamilya kay ginagamit na napod nila akong mga anak or akong anak na lalaki para makakuha sila og something sa kuha. So although nga nanami kasunduan na mao nimo na di ko mo suporta na kay kamoy gipili, hala inyuhan na ang akong i-support is ang ako lang magamit sa bata, pero money dili na ko mohatag kay tungod kay for 11 years wala ko nakita nga na napalit para sa mga anak. Ultimo tsinelas or damit wala akong makita. Pag umuwi ako parang naluluha ako kasi yung tsinelas sira-sira, yung bag ng pang school sira, walang matinong gamit sa school. So nakakasad ganyan. Kaya napagdesisyonan kong ialis na yung mga bata at saka higit pa doon sa mga nakaraang issue about doon sa hindi magandang pangyayari nung unang panahon. Iniiwasan ko na mangyayari sa mga anak ko. Kaya ayun guys, kinuha ko na yung anak ko. Tapos yung lalaki natira sa kanila. Yun na nga, parang ginagamit na naman yung lalaki. Ang dami lang sinasabi sa akin na ganito, ganyan. So ako naman punong-puno na. Kasi tuwing nagsasalita ako at nagpapaliwanag, wala akong boses. Kasi nga, galit sila agad. Gusto ko kasi maintindihan nila yung gusto kong ipapaintindi. Pero hindi lang maintindihan. Kaya yun, parang inisip ko, sabi ko, doon sa pamangkin ko, magla-live ako sa FB mamaya. Sasabihin ko lahat mula simula hanggang matapos kasi gusto niyo ng gulo. Nanahimik ako, binugulo niyo na naman ako, ganito, ganyan. Tapos, siguro guys, talagang yun yung way ni Lord na hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Yung hindi ako madadala sa emosyon ko. Kasi yung time na yun, bigla ang dumating yung boss kong babae. Na instead, di naman talaga dapat siya dumating. Kasi kakauwi lang ni boss ko, tapos mga pagkagabi nandito na sila. So parang pumunta lang si boss doon, tapos kinuha siya, balik agad. Parang wala akong alam baga. Tapos nakaplano na sa isip ko na magla-live ako. Kasi gusto ko nga malinawan. Gusto kong maipalabas yung gusto ko ipalabas. Yung galit na gusto ko ipalabas. Yun. Tapos, yun na nga, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon hanggang sa na-realize ko, kasi nga sobrang busy ko that time. Tapos kinabukasan, nawala na yung galit ko. Hinayaan ko na. So, yun na-realize ko na siguro yun yung way ni Lord na hindi ako makagawa ng mga bagay na pagsisihan ko. Kasi nga, gusto ko na nga manahimik, gusto ko nang magsimula ulit kasama ng pamilyang binubuo ko. Kaya, na-realize ko kagabi, talagang nag-share ako habang umiiyak ko na sinasabi ko yung mga gusto kong sabihin. Kahit yung sarili kong pamilya hindi naniniwala sa akin, alam ko may mga taong totoong naniniwala sa akin tulad ng mga kasamahan ko sa devotional group namin. Talagang nafe-feel ko yung love and care nila sa akin, tapos yung trust na ganyan. Tapos yung comfort nila sa akin. Bawat sinasabi. Tapos sinabihan nila ako na hayaan mo na, huwag ka nang gumante, hayaan mo na, huwag ka nang magpaliwanag kasi kahit anong paliwanag mo, di nila maintindihan. Kaya ayun, hinayaan ko na. Tapos, na-realize ko lang na life is too short. Kung talagang ganito, puro galit yun nasa puso ko, hindi ako magiging masaya. Kaya nga, na-realize ko lang na kung yun sila, bahala na sila. Kaya binlock ko na, hindi na ako makapag-communicate. Siguro inantay ko na lang yung darating araw na yung anak ko mismo yung magsasabi na ayaw ko na dito. Kasi darating at darating talaga yung panahon na magsasawa yung bata sa toxic ng paligid niya. Yung laging nagmumura, lagi siyang inuutusan kung ano-ano, pasigaw, tapos wala sa ayos na pamumuhay.
magsasawa din yun. Kasi yung anak kong babae, nung una, namimiss niya doon. Tapos ngayon, gusto niya na doon sa tita niya. Kasi nakita niya naman yung, yung pagkakaiba nung tatayuan niya nung nandun siya sa bahay. Kasi nga, toxic nga. Naging may nagmumura. Kung pasigaw yung mag-utos. Parang ganyan. Parang walang kalayaan as bata. Kaya siguro, darating din yung panahon na yung anak ko mismo magsasabi na ayaw ko na dito mama, alis na ako dito. Yan, inaantay ko na lang kasi malaki na rin naman siya at higit sa lahat lalaki siya. Hindi ako ganong nag-aalala kasi nga lalaki. Inaalis ko doon yung babae kasi ayaw ko matulad sa akin. So, yun lang. Ang bigat ng pakiramdam ko. Nilabas ko kagabi, inaiyak ko na naman. Sabi ko, hanggang kailan ako iiyak? Hanggang kailan ako mawawala ng ganitong emosyon? Kasi nga, bawat isip ko na lang, bawat pakiramdam ko na lang na naalala ko, nasasaktan ako, naiiyak ako. Tapos lagi na lang bang ganyan? Ako na nga yung biktima, ako na nga yung inaapi, ako na yung maging biktima noon hanggang ngayon. Bakit ako pa rin yung talo? Kaya lagi kong iniisip, siguro dahil mas nagpapadala ako sa emosyon ko. Yun na nga minsan guys, masasabi natin na unfair yung buhay kasi nga tayo yung biktima, tayo yung naapakan, tayo yung naapi, pero pakiramdam natin, tayo yung mali. Tayo yung natatalo. Kasi nga, iba kasi, yung puso natin at puso nila, magkaiba kasi yung pakiramdam. Sila matigas, tayo malambot. Tayo naaawa, sila walang awa. So, ganun talaga ang hirap ng sitwasyon. Kaya nga, nagpapasalamat ako kahit papano. May mga tao na talagang nag-guide sa akin na, yaan mo na yan, pilitin mong maging mabuting tao, ganyan. Kahit sabihin nila na hindi ka mabuti, alam mo sa puso mo na mabuti ka, ganyan. Unti-unti ko talagang binabangon yung sarili ko kasi ang dami kong mga failures sa buhay. Tapos wala akong makikita ni kunting suporta galing sa pamilya ko kasi basta lang may pera. Ngayon nagpapasalamat ako kahit papano, nakakabawas ako sa mga nautangan ko. Yung hindi na ako ng problema kada sahod ko, nakulang ng ganito, kulang ng ganyan kasi yung asawa ko gumagabay sa akin. Di tulad noon na imbes na tulungan nila akong bumangon, lalo nila akong diniin pababa kasi nga, ewan ko, siguro may talagang ganyan, kaya nakakaingit yung may pamilya ka na sumusuporta sa'yo, tutulungan ka paano bumangon. Sila kasi araw-araw sinisisi nila yung failures mo sa buhay. Ba't ka nagpaloko sa tao? Ba't ka nagpagamit? Ba't ka nagpauto? Dapat in-encourage ka nila paangat. Pero sila, inano ka nila pababa. Kaya, sobrang nakaka-down. Ngayon ko lang na-realize na dapat pala noon ko pa ginawa. Diba? Dapat noon pala nagtira ako para sa sarili ko. Kaya, ngayon na-realize ko, nahayaan ko na sila. Kahit hindi sila umaamin sa kasalanan nila, kahit hindi sila humingi ng tawad sa pagkakamali nila, i-let go ko na. Pinapatawad ko sila ng buo, pero hindi ibig sabihin na magiging okay kami. Pinapatawad ko sila dahil gusto ko magkaroon ng peace of mind. Pero hindi ibig sabihin na magiging okay lang ang lahat na babalik sa dati. Niiwasan ko pa rin sila as usual. Kasi nga, mga toxic kasi yung mga tao na yun. Baga, sad to silang nabilong ako doon. Tapos, kung pwede lang sana pumili na Lord, work ako doon. Pero hindi eh. Doon tayo binigay ni Lord eh. Doon tayo nabilong sa pamilya na yun. Wala tayong magawa. Tapos kung pwede lang sana, di ba? Kaso, may mga talaga, ngayon ko lang na-realize na kahit pala anong paliwanag mo, kung sarado yung utak at puso nila, hindi ka nila maintindihan. Kasi kahit iiyak mo pa nang iiyak, kahit pati dugo iiyak mo na, hindi ka nila maintindihan kasi sarado yung puso't isip nila. Ngayon ko lang na-realize na dapat pala noon pa ako nanindigan. Siguro kung nanindigan ako noon pa, baka nag-iba pa yung takbo ng buhay ko. Siguro kung noon pa hindi ako naging sunod-sunuran, hindi ako umiiyak na basta okay na, bahala na, kaya ko pa. Siguro kung talagang nanindigan ako noon, tsaka talagang nilabas ko yung sama ng loob ko noon, sinabi ko yung pakiramdam, yung naramdaman ko, nangyari sa akin. Ang hirap pala guys, pag yung sa sarili mong pamilya is pakiramdam mo biktima ka. Kasi nga, kahit gaano katagal, pag sarili mong pamilya, sa loob ng pamamahay naging biktima ka, kahit gaano katagal, at ilang dekada pa lumipas, once na hindi mo siya nalabas, more din sa puso mo, hindi mo talaga maramdaman yung talagang totoong saya at totoong gaan ng puso mo. Kahit sinubukan ko na kasi lahat eh. Sinubukan ko na lahat para makalimot.
sinubukan kong mahalin, sinubukan kong patawarin. Pero iba pala talaga guys, pag talagang sa loob ng bahay mo, kasi kahit anong gawin ko, kada pikit ko sa mata ko, naaalala ko Naaalala ko yung hirap, yung pakiramdam na biktima ka, di ba? Pakiramdam na wala kang kakampi. Laging naaalala ng puso ko. Kaya, siguro, sabi ko nga, siguro kung ibang tao pa, baka nakalimot na ako. Kasi hindi. Nandun kasi sa loob ng pamamahay nyo, pamilya mo. Kaya, parang ang bigat-bigat. Kaya, nung nilabas ko na siya, kasi nga gusto ko nang malabas yung burden sa puso ko. Kasi gusto ko nang malabas kung ano man yung tinatago ko na dinadala ko noon pa. Pero hindi ko inasahan na ganun pala yung nangyayari. Ako pala yung nagiging masama. So yun, na-realize ko kagabi, iniyak ko na lahat ng iniyak ko. Na wala na. Kahit hindi sila humingi ng tawad, papatawarin ko sila, pinapatawad ko na sila. Pero hindi ibig sabihin no na magiging okay kami. Hindi ibig sabihin no na tatawag ako sa nila, magiging okay ang lahat, magbibigay ako tulad ng dati. Hindi na tulad ng dati. Pipiliin ko na yung sarili ko ngayon. Pipiliin ko yung pamilya na binubuo ko. Pipiliin ko na yung mga anak ko. Kasi magkanya-kanya muna kaming pamumuhay, magkanya-kanya muna kaming sikap. Siguro sasabihin ng mga kapatid ko na masamang anak ako, masamang kapatid ako. Pero pasalamat sila dahil hindi nila naranasan yung naranasan ko. At hindi nila naramdaman kung anong pakiramdam ko ngayon. Kasi hindi kasi sila yung naging biktima, ako kasi. Kaya hinayaan ko na. Baga hindi ko na nga inisip na nandyan sila sa buhay ko kasi gusto ko na nga makaiwas sa emosyon na mararamdaman ko. Kasi bawat isip ko, bawat alala na naalala ko, sobrang sakit sa pakiramdam. Naiiyak ako lagi. Ang bigat-bigat. Lagi akong tanong, Lord, bakit? Bakit ako? Pero habang pinapanood ko yung mga bagay-bagay na naging tulad ko ng karanasan, maswerte pa rin ako kahit papano kasi may mga tao pa rin naniniwala sa paligid ko. May mga tao pa rin totoong nagmamahal sa akin at may mga tao pa rin totoong iniingatan ako at iniintindi yung bawat emosyon ko sa buhay. So, thankful pa rin ako kay Lord kahit ganun yung mga pagsubok. Siguro sinadya niya yun para ma-build niya ako maging strong at strongest pa balang araw. Kaya na-realize ko na tama na, okay na, stop na. Yun na yung last na iyak ko siguro. Hindi ko naman siguro masabi na hindi na ako iyak, pero for those sad memories na gano'n nangyari sa buhay ko, siguro yun na yung last na iyak ko para doon. Siguro kung iyak man ako in the future, hindi na yun para sa memories na yun. Kasi pipilitin kong makamove on doon. Kasi sabi nung groupmate namin doon sa devotional, sabi niya, pilitin mong makamove on sa pangyayari kasi pag hindi mo sinubukang mag-move on doon sa memories na yon, hindi ka makakaahon kung ano man yung bigat na nararamdaman mo ngayon, 'di ba? For me kasi mas maganda sinaktan ka physical, pinalo ka lang o ganito ganyan, mas makaka-move on ka pero emotions mo kasi pag gano'n yung ginawa sa'yo nung bata ka, until ngayon, nagkakaanak na ako. Malaki na yung mga anak ko. Pero until now, fresh yung mga memories na yun sa isip ko. Kaya yun yung gusto kong burahin. Kung pwede nga lang sana, gusto ko sana mag-therapy, yung ganyan. Yung makakalimot ka talaga na hindi mo na maiisip yun. Kasi kahit gaano katagal, lalo na pag naalala mo yung tao na yun, nagsisinungaling, hindi umaamin sa kasalanan, hindi mo yan ang bigat-bigat. Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, life is too short. Dapat i-enjoy natin yung buhay. Kahit hindi mo yan ng tawad yung nagkakasala sa atin, pilitin natin magpatawad. Or, pilitin natin lumayo. O makalimot, o makamove on. Kaya, para sa akin, kahit hindi sila humingi ng tawad, kahit naging sinungaling ako sa mga kapatid ko, kasi nga, kaya kinakampihan nila ganun talaga minsan. Kung sino pa yung biktima, yun yung naging talo. Pero hindi naman siguro laging nasa down ako kasi nga pinipilit kong bumangon. At least kasi ako, kahit anong gawin ko, kaya kong tumayo kasi alam ko nagsasabi ako ng totoo. Balang araw, matutupad din yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang gagawin ko na lang is di ako magpapaktekto kung ano yung marinig ko or mababasa ko sa kanila. Tapos, para dun sa mga mistakes na nagawa ko, pipilitin kong makabawi, makabangon, tsaka
hingi ng tawad dun sa mga taong disappointed sa akin. Kasi alam ko naman na pagkakamali ko yon. At para dun sa tao na dahilan kung bakit nalubog ako ngayon, hopefully, one day, na ma-realize niya na how much yung nasuffer ko sa life ko or sa pagiging ako dahil doon, yung pakiramdam na kasi naging double yung emotions ko ngayon, yung sad emotions ko naging doble. Kasi una, yung pagkabata ko doon sa pangyayari sa akin. Tapos pangalawa, yung parang ginamit ako. Tapos naging lubog ako, naging kahihiyan ako kasi nga basta nagamit ako ng tao. Parang naanuhan ako about financially. Although alam ko naman na siguro kahit papano, kasi yung tao din kasi, kahit paano naman, kahit gaano kasama, alam ko siguro, naiisip din niya minsan. Pero hopefully one day, na may isip din niya na kung gaano kahirap yung ginawa niya sa akin. Yung totally makahingi siya ng tawad. Kasi parang ang sarap yung pakiramdam pag may nahingi ng tawad sa'yo. Kaya higit sa lahat, tulungan niya kung makabangon dun sa mga naging atraso niya. Sana bilang lalaki, panindigan niyo yung naging atraso niya. Parang hirap, no? Kasi nga, gusto ko nga sanang makaroon ng peace of mind, pero di ko yun magagawa kasi ang dami ko pang inaalala about dun sa pamilya ko, about dun sa mistakes na nagawa ko noon, sa pagtitiwala, tapos yung sobra-sobra yung tiwala at pagmamahal mo, tapos di mo alam na ginagamit ka lang, parang ganyan. So yun guys, kahit yun na siguro, doon na siguro ako mag-stick na kahit hindi humingi ng tawad, siguro dapat papatawarin ko na para magkaroon ako ng peace of mind. Tapos, pero hindi ibig sabihin nun na magiging okay na ang lahat. Hindi ibig sabihin nun na pinatawad na kita, okay na ang lahat. Hindi pa rin. Baga sa puso ko pinatawad kita, pero kung ano yung atraso mo yun. Parang ganyan. Ewan ko, ang gulo. Pero, di ko alam kasi kung saan ako magsisimula. Basta ang alam ko lang, na hindi ko muna papatulan yung mga bagay-bagay na nababasa ko, bagay-bagay na naririnig ko, kasi mag-focus muna ako sa goals na gusto ko, sa pangarap ko at sa bagong pamilya ko, sa pamilyang binubuo ko. Pipiliin ko muna yung sarili ko, yung mga anak ko, at saka yung pamilya ko. At thankful pa rin ako kasi may mga taong totoong nagmamahal sa akin, especially yung asawa ko. Kaya kahit ganun kahirap, tinutulungan niya ako makabangon, kahit wala na siyang pambili ng ulam. Binigay pa niya sa anak ko, o di kaya tutulong siya magbabayad ng utang ko kahit paunti-unti. Kaya nakakataba ng puso. Kasi may mga tao pala talagang willing magsakripisyo para sa'yo. Kaya thankful ako, Lord, na dumating sa point na meron pa pala akong nakikilalang ganun. Kaya sa asawa ko, mahal na mahal kita. Ayan, thank you for loving me unconditionally. Sana hindi ka magbago. Tsaka naiyak. Ganyan. So, pinilit ko na lang siguro i-move on o i-let go yung mga saman ang loob. Kasi, pag patuloy na ganon, hindi ako makakabangon. Kaya, stress ako palagi. Iniisip ko. Kaya siguro, doon sa pamilya ko, hindi ko alam kung kailan, pero siguro darating yung araw na mag-usap-usap kami na sa ayos na yung sitwasyon. Pero para sa akin kasi hindi maging maayos kasi ang hirap nilang kausap. Ako open naman ako, pero ang hirap nila. Kaya kung sa may ganitong sitwasyon guys, piliin nyo mag-move on. I-let go nyo yung mga toxic people sa paligid nyo, kahit pamilya nyo pa yan. Piliin nyo maging masaya, piliin nyo yung sarili nyo, mga anak nyo kung may anak kayo. Basta i-let go nyo yung mga toxic sa paligid nyo. Kasi nga, wala silang magandang maidudulot sa'yo kung pipiliin nyo sila lagi. Kaya matuto tayong i-let go. Kasi may mga bagay talaga na kahit ipilit natin iayos, hindi talaga maayos-ayos. Ayun lang po.